Another set of gender-related topics ang atid namin sa inyo ngayong Webes. Dahil ngayong araw, tatalakayin natin ang Republic Act 11210 o ang 105-day expanded maternity leave law. So ano ba bang hinihintay natin? Let's G4 G-Turns! Ang Republic Act No. 11210 na kilala bilang 105-day expanded maternity leave law ay isang batas na may layuning palawakin at pagbutihin ang mga benepisyo ng maternity leave para sa mga babaeng manggagawa sa Pilipinas. Ano ba ang saklaw at benepisyo nitong Republic Act 11210? Ang 105 araw o 105 or 105 na days ng maternity leave, ang mga babaeng manggagawa maging sa pampubliko o pribadong sektor ay may karapatang mag-avail po ng gantong daming araw na maternity leave na may buong sahod. Ano man ang paraan ng panganak, ito man ay normal delivery o cesarean. At ang dagdag na 15 days para sa solo parents naman. Kung ang isang ina ay tinuturing na solo parent ayon sa Republic Act No. 8972 o ang Solo Parents Welfare Act, siya ay makatatanggap ng karagdagang 15 araw na may buong sahod. May karagdagan 30 araw naman na walang bayad. Ito po ay option o choice mga babaeng bagong panganak na kung saan na pwede palawigin yung kanilang maternity leave na may buong sahod or ito naman ay walang bayad pala. Kinakailangan lamang magbigay ng paunang abiso sa kanilang employer nang hindi bababa sa 45 days bago matapos ang kasalukuyang maternity leave. Also, kung 60 days para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May mga ganito kasing kaso na miscarriage or emergency termination ng pagbubuntis. Ang mga ina po ay may karapatang mag-avail ng 60 days na maternity leave na may buong sahod. May mga ilan po tayong mahalagang paalala dyan. Sa pag-avail po ng maternity leave, ang maternity leave po kasi ay hindi maaring ipagpaliban at dapat gamitin bago o pagkatapos sa panganak ng tuloy-tuloy at hindi po dapat lalagpas sa 105 days. Ibig sabihin lamang po nito, kabilang sa 105 days ang weekends o Sabado at Linggo. So calendar days po yan, pati na ang mga non-working holidays. Yung pagbibigay rin po sa abiso sa mga employer ninyo, ang mga babaeng manggagawa po ay kinakailangan magbigay nito paunang abiso sa kanilang employer tungkol sa kanilang pagbubuntis at planong availing ng maternity leave na may kasama po dapat na proof like medical certificate. In terms of payment po ng benefits ninyo, ang mga benepisyo ay binibigay ng Social Security System o SSS at ang employer ay may obligasyong magbigay ng salary differential upang matiyak na natatanggap ng manggagawa ang buong sahod habang nasa maternity leave. Maaari rin po mag-avail ng maternity leave ang mga babaeng nasa informal work sectors, self-employed man o kaya OFWs at may voluntary contribution sa SSS. In terms of yung paglalaan naman ng maternity leave credits, halimbawa sa mga ama ng bata, ang mga ina ay may option na ilaan ang 7 araw ng kanilang 105 days na maternity leave sa ama ng kanilang anak kahit hindi sila kasal. Ang mga ito ay dagdag pa sa 7 araw na paternity leave na binibigay naman sa ilalim ng Republic Act 8187 o ang Paternity Leave Act of 1996. At para naman sa mga alternate caregiver, kung halimbawa po, huwag naman sana ang ama ng bata ay pumanaw, wala o hindi makapag-alaga, maaring ilaan ng ina ang maternity leave credit sa isang alternate caregiver. Ang alternate caregiver po ay maaring isang kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity o ang kasalukuyang partner ng ina na nakatira sa parehong bahay. Ang paglaan ng maternity leave credits sa iba ay hindi po applicable sa mga kaso ng miscarriage o emergency termination ng pagbubuntis. May mga hakbang po sa pag-apply ng maternity leave credits. Halimbawa po yung pagsusumite ng paunang abiso. Ang kailangan po dito yung ina ay magsumite ng written advice sa kanyang employer at sa employer ng ama o alternate caregiver. At in terms sa paggamit ng inilaan na araw, yung mga inilaan po na araw ay maaaring gamitin ng tuloy-tuloy o paunti-unti sa loob ng panahon ng maternity leave ng ina.
Sa pamamagitan po nito, mabibigyan ng sapat na oras ang isang ina at maging ang kanyang asawa na makapag-focus muna sa kanilang supling pagkasilang nito. At para sa mga karagdagang detalye at impormasyon at kung may iba pang katanungan, ay pwede niyo pong bisitahin ang official website ng Philippine Commission on Women o PCW. At yan muna ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Alamin ang susunod nating tatalakayin dito sa G-Turns!